So guys, this starts my vlog here. So I'm Nando Josh Manzano. So guys, kaya ako absent today is I got a severe hair fall. So I got here sa hospital ni Dr. Lagaringo, and she said na she hasn't have those expertise daw for my hair fall. Kasi daw, ang mga alam na lang daw po is yung mga nababald na talaga. And for my case, she referred me to dermatologist, no? So, let's get there guys, and let's find out kung what's really going on with my hair. So, yun lang. So, hi guys. So, we just got here guys sa dermatology. So, andito na ako ngayon. I will be seeing soon si Dr. Benjamin Antalan, no, to check my hair fall, kung ano ba talaga to, how to fix this thing. Kasi to tell you frankly guys, diba, I just got that kind of trend na nag-change ako ng hair color. Tapos, normal na sa akin yung ma-stress, and nagkaka-hair fall naman talaga ako normally. Pero, what's something new this time is, it got severe guys. Pag-isip ko sa umaga, I got panic kasi may pillow all over it, kay maraming hair. Tapos, when pag i-ano ko, mag-handcomb ako, meron din siyang hair, lalo na kanina. Sobrang dami, and mas nakakatakot pa nung nag-shampoo ko guys. Sobrang daming hairs sa shampoo ko. Kaya sinabi ko talaga sa parents ko na hindi muna ako mag-enter sa school this time, kasi I wanna get checked up para malaman kung what's really got something na bakit may mga hair falls akong ganito. Kasi karaniwan naman na napapansin ko guys, pag hair fall ito na cause by hair color, nagpuputol-putol lang yung hair strand ko. Pero kasi this time guys, roots na kasi siya, and hindi na siya yung typical na hair fall lang, kasi madami talaga siya guys, and natatakot ako na baka so what a coincidence, no? Wala akong maisip na content, and here we go, nagkaroon tayo ng content for our vlog. So I'm seeing soon na si Doctor, and nandito yung letter para ni Dr. Ringo referring me to him. So yeah, I'll update you later guys. And alam ko tama yung chika, mamaya naman. Mama. Bye. So hi guys. So, time check, it is already 9 PM in the evening. So, bakit ako natagalan? So, actually, kanina ko pa sana to plano na gawin pati ituloy itong video, guys. Pero, nagpunta ako agad sa school after ko magpa-check up. After ko check up, nagpunta ako sa school kasi may meeting kami with SSLG para sa Valentine's Day celebration namin tomorrow. And pag uwi ko naman sa school, inasikaso ko agad yung posting namin, yung hugot ni SSLG. And then, so, naisip ko, baka mawala na naman ulit ako sa topic, baka mawala na naman ulit ako ng content. So, better na gawin ko na to ngayon na agad. Actually, nakahubad na ako kanina, and sa labahan yung damit ko, sinuot ko lang ulit siya para hindi weird. So, yun nga, yung findings kanina ng dermatologist ko guys, is sabi niya, actually in-explain niya sa akin yung cycle ng hair. In-explain niya sa akin yung cycle ng hair, yung sa pag-grow ng hair, hanggang sa pag-rest. And sabi niya, yung state daw ng hair ko ngayon, yung pag-state, yung condition daw ng hair ko ngayon is nasa rest stage daw siya. Nasa telogen ba tawag doon? Telogen nata tawag doon. Yes. Wait lang. Check ko kung tama ako. Okay. So, I've checked the prescription guys ni Derma. So, totoo nga guys. Tama ako. Yung name nun guys, yung stage ng hair ng condition ko ngayon is telogen. And yung telogen is address siya. Yung pinakauna is yung anagen and ketogen. But tama ba ako? Yes, siguro. Probably. Tapos, sabi niya, of course, it's not normal. Sinabunutan nga ako nung derma kanina eh. Tapos sabi niya,
normal lang daw yun kung yung ipapacheck mo daw is yung hair condition. Tapos, in-advise niya din ako na everyday daw, try ko daw na ilagay yung mga strands na nahuhulog sa buhok ko sa envelope and bilangin ko daw yung day by day. If may progress daw ba I mean kung nababawasan or dumadami. Tapos, i-contract pa daw kung genetically daw ba talaga napapanot ako kasi sa mga ninuno ko naman may mga mangilan-ngilan din na bald sa lolo ko. Tapos too early pa daw to find out kung genetically daw ba talaga nababald kasi 17 pa nga lang ako. So, ang sabi niya, balik daw ako doon ng 1 month after nung first check-up ko para ma-find out daw. Kasi guys, kanina talaga sobrang niya na tumataas yung hairline ko. Tapos, yun na, sa ka-OA-han ko guys, napagasto na naman ang family ko guys. So, this is the medicine na binigay sa akin ni Doc. So, he gave me this guys, yung malalaking tablet, capsule. Ano tawag dito? Sabi niya this is vitamins for hair. Tapos this oil para daw maging strong yung scalp ko. Of course, it's not normal daw guys, sabi ni Doc, kasi dapat ang normally daw talaga tayo nalalagasan ng buhok ng 100 strand every day. Pero in my case na sobra-sobra yung nalalagas, of course it's not normal daw. Yung first nga is yung first kay Dr. Garingo, sabi niya may possibility daw guys na immunodeficient ay basta yun. So baka may chance daw, pero she referred me to dermatologist kay Dr. Puntalan. Sa derma ko naman, sabi niya may chance daw na genetic siya or medical condition. So itatry ko muna daw itong mga first niya, mahal guys. And sabi niya, I would take this daw 4 months since yun yung sa condition ko ngayon, which is the telogen effluvium. Meron siyang symptom siya nung kung alam nyo guys, yung sakit na yung nakalbo talaga. Yun, nakakatakot siya actually. Pero yun, masyado pa naman siyang mataas, too early to conclude kasi babalik pa naman ako doon. So, that's an update. So, yes guys, bye-bye. Let's pray and sana talaga paulihan ko. Mabawas-bawasan na. Siguro, sana yun na pa-change, papalit-palit ako ng hair color. Pero this time siguro I would embrace it muna in black color. Since nga nakaka-trauma yung kaninang umaga. So, bye guys!